Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kanyang kapayapaan, pagpapala at pagpupugay ay mapa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ng kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng mga patuloy na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa Islam, isang napakagandang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating pag-aaralan ang napakainam o ang pinakamainam na kaalaman sa ating pananampalataya. Walang iba kundi ang akida. Ang akida, ito ang paniniwala. Ibig sabihin, ang paniniwala. Ang pinag-aaralan dito mga kapatid ay mismo ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang partikular na kaalaman na ating matatalakay sa akida ay ang tauhid. Tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil sa ang Allah ang pinakamainam sa lahat, ang kaalaman na tumutukoy sa kanya o ang kaalaman na pinag-aaralan tungkol sa kanya, siya din ang pinakamainam na kaalaman na matutunan ng isang mananampalataya. Kaya nga sa pagkakataong ito, insyaallah ta'ala, naway tulungan tayo ng Allah, ay ipapaliwanag natin ang kaalaman tungkol sa tauhid. At tayo insyaallah ay magbabase sa isang aklat na isinulat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, isa sa mga tanyag na scholar sa kanyang kapanahunan at isa siya sa mga ulama na talagang binuhis ang kanyang buhay para sa pagda'wa, para sa pagjihad, para sa pagtaas o pagpapatanyag ng bandila ng tauhid. Mga kapatid sa Islam, marami na tayong mga lecture tungkol sa tauhid, marami tayong mga na-record, subalit yun ay sa ibang mga Islamic centers at sa ibang mga recorder. Kaya nga minsan ang nangyayari hindi natatapos. Pero sa pagkakataong ito mga kapatid, inshallah ay tatapusin natin ang buong aklat ng Kitabu Tauhid, Book of Tauhid, sapagkat itong pagre-record natin ay mismo sa ating sarili na inshallah ta'ala, at ito ay naka-upload po sa ating mismong sariling YouTube account na sa pangalan ni Rashid Sasuman Nantiza. At ito po ang inyong lingkod ngayon na nagsasalita. Kaya nga abangan nyo ang mga sunod-sunod na mga paksa, inshallah, mga lessons, mga videos na ating i-upload, sapagkat ito po ay inshallah sa tulong ng Allah ay matatapos natin ang buong aklat ng Kitabu Tauhid. Ito ay binubuo ng 67 chapters at bawat chapter ay gagawa tayo ng video at malalim na pagpapaliwanag. Naway maging kapaki-pakinabang po ang video na ito. Dalangin ko sa Allah na marami pong makapakinig ng lecture na ito at marami ding makabenepisyo inshallah ta'ala. Bilang panimula mga kapatid, ay itatalakay natin kung ano ang kahulugan ng tauhid at ano ang koneksyon nito sa akida. Para po sa inyong kaalaman, ang akida, ito yung pinakasentro ng paniniwala sa Islam. Ang ibig sabihin ng akida ay wikang Arabic mula sa salitang ugat na al-aqad. Aqad na ang ibig sabihin ay ang binuhol o yung buhol sa lubid, yung pagtali ng lubid. Kaya nga tinawag na akida ang paniniwala, sapagkat ang paniniwala ay itinatali ito ng tao sa kanyang puso. At napakalawak ng akida mga kapatid sa Islam, at ito ay umiikot lamang sa 6 na haligi ng iman. Walang iba kundi ang paniniwala sa Allah,
ang paniniwala sa mga anghel, ang paniniwala sa mga orihinal na mga kapahayagan, ang paniniwala sa mga sugo at propeta, ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ang panghuli ang paniniwala sa qadar, mabuti man o masama. Ito ay sa hadith ni Jibril alayhi salam na naiulat ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu nung tinanong ni Jibril si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." O Muhammad, ituro mo sa akin kung ano ang iman. Ang iman, ito yung synonym ng aqida, paniniwala. Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Sabi niya, ang iman, ito yung maniwala ka sa Allah, sa kanyang mga malaika, mga anghel, sa kanyang mga kutub, mga revelasyon, sa kanyang mga propeta, sa mga sugo, sa araw ng paghukom, at maniwala ka sa qadar, mabuti man ito o masama. Ang tauhid, mga kapatid, ito ay particular lamang na tumutukoy sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya pag sinabing aqida, ito ay mas malawak, at kapag sinabing tauhid, ito ay tumutukoy lamang sa kaalaman tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauhid, ang ibig sabihin ng tauhid, ito ay wikang Arabic na mula sa salitang ugat na wahada. Ibig sabihin ay ang paniniwala bilang isa. Kapag sinabing tauhid, ay naniniwala ka na isa lamang. At ang tauhid, ayon sa paliwanag ng mga ulama, ang kahulugan nito ay ang paniniwala mo na ang Allah ay nag-iisa sa rububiyya, sa uluhiyya, at sa asma wa sifat. At atin pong itatalakay kung ano ang kahulugan ng mga terminolohiya na ito. Ang una, ar-rububiyya, ito ay ang pagkapanginoon ng Allah. Pangalawa, uluhiyya, ito ay ang pagsamba sa Allah. Pangatlo, asma wa sifat, ito ay mga pangalan at mga katangian ng Allah. So ibig sabihin, ang tauhid, ito ay ang paniniwala sa kaisahan ng Allah, sa kanyang pagkapanginoon, sa pagsamba sa kanya, at sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Kung kaya, mga kapatid, ang tauhid ay mayroong tatlong uri, at ito ay base sa pagbabasa ng ating mga ulama mula sa Quran at sa Hadith, na ito ay nagtataglay ng tatlong uri. Ang unang uri ng tauhid ay ang tauhid ar-rububiyyah, wikang Arabic, ng ibig sabihin ay ang pagkapanginoon ng Allah. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, ay tatlong paniniwala. Uulitin ko, ang tauhidur rububiyyah, na kung saan ito yung unang uri ng tauhid, ang tinutukoy dito ay ang paniniwala sa tatlong bagay. Ang una, ang pagkalikha. Ibig sabihin, ang paniniwala na ang Allah lamang ang lumikha at wala ng iba. Siya lamang ang may kakayahan na lumikha. Pangalawa, ar-rizq, ang pagbibigay ng biyaya. Ibig sabihin, ang paniniwala na ang Allah lamang ang may kakayahan na magbigay ng biyaya. Pangatlo, at-tadbir wal mulk. Ibig sabihin, ang pagkukontrol at pangangasiwa. Ibig sabihin nito na ang Allah lamang ang nag-iisang nagkukontrol at nangangasiwa. Itong tatlong kataga na ito, ang paglikha, ang pagbigay ng biyaya, at ang pagkontrol at pangangasiwa, ito ay ang tauhid ar-rububiyyah. Kaya kapag tinanong ka kung ano ang ibig sabihin ng tauhid ar-rububiyyah, ang isasagot mo ay ang paniniwala sa Allah, sa kanyang paglikha, ng Allah lamang ang lumikha, ang paniniwala ng Allah lamang nagbigay ng biyaya, ang paniniwala ng Allah lamang ang nagkukontrol at nangangasiwa sa lahat. Ito po yung tauhid ar-rububiyyah. Ngayon, isa-isahin natin itong tatlong kataga na ito, ang paglikha, ang pagbibigay ng biyaya, at ang pangangasiwa. Una, ang paglikha. Ibig sabihin, lahat ng bagay na nakikita mo ng iyong mata at hindi nakikita, basta't ito ay umiiral, walang ibang lumikha nito kundi ang Allah lamang. Ibig sabihin, lahat ng bagay bukod sa Allah ay mga nilikha, at ang tagapaglikha ay iisa lamang, ang Allah. Wala nang iba. Wala siyang kasama, wala siyang katulong, walang taga-suporta sa kanyang paglikha, kundi siya lang mismo ang lumikha, wala nang iba. Kahit ang mga anghel ay hindi tumulong sa Allah sa paglikha. Kahit sino, kahit ano,
walang tumulong sa Allah kundi ang Allah lamang ang nag-iisang tagapaglikha. Kaya nga kung mayroong paniniwala na iba ang lumikha sa dagat, iba ang lumikha sa langit, iba ang lumikha sa apoy, ito ay maling paniniwala mga kapatid. Sabagat ito ay walang ebidensya at ang may ebidensya ang Allah lamang ang tagapaglikha at wala ng iba. Dapat natin itong maintindihan sapagkat sa ating pong pagtatalakay sa mga susunod na mga paksa o susunod na mga chapters ng libro ng Kitabu Tawhid o Book of Tawhid ay marami tayong mga matatalakay na kaalaman na maintindihan lamang natin ito kapag naintindihan natin ang bagay na ating tinatalakay ngayon, walang iba kundi ang pagkalikha. Pangalawa, ang pagbibigay ng biyaya. Ibig sabihin, lahat ng nilikha ng Allah na nangangailangan ng biyaya, nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng inumin, nangangailangan ng kalusugan, nangangailangan ng hangin, lahat ang Allah lamang ang nagbibigay ng biyaya na ito. Ito ay dapat nating maintindihan dahil ito ay konektado din sa mga susunod na mga chapters inshallah ta'ala. Pangatlo mga kapatid, ang tadbir o ang mulk, ang Allah lamang ang nagkukontrol sa lahat. Siya lamang ang nangangasiwa sa lahat. Kung ano yung mangyayari natin dito sa lupa, kung ano yung mangyayari sa atin, ito ay kagustuhan ng Allah. Walang dahon na mahuhulog sa kanyang puno maliban na lamang na ito ay kontrolado ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, ito ay kumbaga malaking parte ito sa paniniwala sa tinatawag na qadar, mga kapatid, ang pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya lang yung may kakayahan na mga siwa sa lahat. Siya yung may kakayahan na mag-control sa lahat. So itong tatlong bagay na ito, ang paniniwala ng Allah lamang ang lumikha, ang Allah lamang nagbigay ng biyaya, ang Allah lamang ang nagkukontrol at nangangasiwa sa lahat, binubuo ito ng isang salita lamang, Tawhid ar-Rububiyyah, ang kaisahan ng pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng Tawhid, Tawhid al-Uluhiyyah, ang kaisahan ng pagka-Diyos ng Allah. At tinawag din itong Tawhid al-Ibadah, ang kaisahan ng pagsamba sa Allah. Ang ibig sabihin nito, na lahat ng uri ng pagsamba ay sa Allah lamang dapat ialay. Bakit? Dahil sa Tawhid ar-Rububiyyah. Kung titingnan ninyo, ang Tawhidul Uluhiyyah o ang Tawhid ng pagsamba sa Allah, ito ang resulta ng Tawhid ar-Rububiyyah. Bakit? Kasi sa Tawhid ar-Rububiyyah, naniniwala ka ng Allah lamang ang lumikha. Naniniwala ka na ang Allah lamang nagbibigay ng biyaya, naniniwala ka na ang Allah lamang nagkukontrol at nangasiwa sa lahat. So ibig sabihin, siya lamang dapat ang may karapatan sa pagsamba. Siya lamang yung sasambahin. Kung kaya, napakalinaw ang kamalian ng sumasamba sa iba. Dahil sumasamba sila sa mga hindi lumilikha, sumasamba sila sa mga nilikha lamang. Sumasamba sila sa hindi nagbibigay ng biyaya, sumasamba sila sa mga pinapakain at pinapainom lamang. Kaya nga tungkol kay Jesus na anak ni Birhing Maria, nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Jesus ay sugo lamang ng Allah, sabi ng Allah, wa ummuhu siddiqah, at ang kanyang nanay ay isang makatotohanan na babae, kana yakulani ta'am. Silang dalawa, si Jesus at ang kanyang nanay, sila ay kumakain ng pagkain. So itong statement ng Allah na silang dalawa ay kumakain ng pagkain, ito ay patunay na sila ay nangangailangan at sila ay binibigyan ng biyaya, hindi sila ang nagbibigay ng biyaya kaya hindi sila ang dapat sasambahin. So, ang Tawhidul Uluhiyyah, ito ang resulta ng Tawhid ar-Rububiyyah. Kung kaya sino man ang may paniniwala sa Tawhidul Rububiyyah, obligado siyang mag-Tawhid al-Uluhiyyah. Kung bakit natin binibigyan ng diin ito mga kapatid, dahil nga sa mga susunod na mga chapters ay matatalakay natin ang iba't ibang uri ng maling paniniwala sa Tawhid na dito lamang bumabalik din sa ating pinapaliwanag ngayon sa Tawhidul Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah. Kaya ang ating dapat maintindihan sa Tawhidul Uluhiyyah na lahat ng uri ng pagsamba, ang Allah lamang ang may karapatan na sasambahin. Ngayon mga kapatid, may mga katanungan na halimbawa kapag tinanong ka, bakit kailangan nating sambahin ang Allah?
So, may sagot na sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin, sabi ng Allah, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. Kaya ang dahilan kung bakit natin sasambahin ang Allah dahil sa nilikha niya tayo upang sambahin siya. Subalit mga kapatid, may isang bagay na dapat nating mas bigyan ng pansin sapagkat ito ay napaka-sensitibo. Kahit mga atheists ay kumbaga malaking parte ito sa kanilang paniniwala sa mga taong hindi naniniwala na may Diyos, at ganoon din sa mga tao na gumagawa ng mga kasalanan. 5. Ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hindi dahil sa gusto ng Allah na nasambahin mo siya, kundi ito ay kailangan mo. Kailangan mo na sambahin siya. Kumbaga, hindi kailangan ng Allah ang pagsamba mo sa Kanya. Hindi ibig sabihin na nilikha ka ng Allah ay kailangan niya ng iyong pagsamba. Hindi ibig sabihin na nilikha ka ng Allah na kailangan niya ang iyong pagsamba. Hindi, ang Allah ay wala siyang pangangailangan, kundi tayo ang nangangailangan sa Kanya. Sabi ng Allah, Allahu Samad. Ang Allah ay walang pangangailangan sapagkat siya ay ganap na, kompleto na. Ngayon, bakit natin sasambahin ang Allah kung siya naman ay walang pangangailangan sa pagsamba natin sa Kanya? Para po sa inyong kaalaman mga kapatid, ang tao likas sa Kanya na mayroon siyang sasambahin. Uulitin ko, ang tao likas sa Kanya na siya ay mayroong sasambahin. Obligado na mayroon siyang sasambahin. Sa gustuhin niya at sa hindi, dapat mayroon siyang sasambahin. At ang sasambahin ng tao, ito ay umiikot lamang sa tatlong bagay. Umiikot lamang sa tatlo. Isa sa tatlo dapat ang kanyang sasambahin. Hindi, kumbaga, wala siyang kawala. Ang tatlo na ito, isa lamang sa tatlo na ito ang kanyang dapat sambahin at wala ng iba. Ano ang una? Ang una ay ang sambahin niya ang Allah. So, ito yung pinakauna, ito yung pinaka-original na kung siya man ay sasamba, doon na sa Allah, ang Allah na. Ngayon, kung ayaw niyang sambahin ang Allah, ang pangalawang option niya ay sasamba siya sa kanyang mga nilikha. Kumbaga, sasamba siya sa mga nilikha ng Allah. Either sumamba siya sa tao, tulad ni Firaun, sinamba si Firaun, sinamba si Jesus, sinamba si Maria, yung iba sinamba si Muhammad, yung iba sinamba ang iba't ibang mga santo at mga santa. O di kaya sasamba siya sa mga hayop tulad ng baka, pagsamba nila sa baka, pagsamba sa iba't ibang mga hayop. O di kaya sasamba siya sa mga kahoy, sa mga bato, sa mga kulog, sa mga kidlat, sa araw, sa buwan, sa mga bituin. At lahat ng ito ay mga nilikha lamang ng Allah. So yun yung pangalawang option niya. Kung hindi niya sasambahin ang Allah, ay sasamba siya doon sa mga nilikha lamang ng Allah. Kung hindi niya magagawa yon, wala siyang ibang tatakbuhan kundi ang pangatlong bagay na kanyang sasambahin. Ano ito mga kapatid? Walang iba kundi ang kanyang sarili. Sasambahin niya ang kanyang sarili. Papaano? Sapagkat kung siya ay hindi sasamba sa Allah at hindi rin sasamba sa ibang mga nilikha ng Allah, sasambahin niya ang kanyang sarili sa ayaw niya o sa gusto. Bakit? Sa kanyang paniniwala na walang Diyos o walang karapat-dapat sambahin, sa kanyang pamumuhay, sumusunod siya sa kanyang sariling kagustuhan. Kung ano ang gusto ng kanyang sarili, yun ang kanyang gagawin. Kung ano ang ayaw ng kanyang sarili, yun ang kanyang iiwasan. At yun ang pagsamba, mga kapatid. Dahil ang pagsamba ay ang pagsunod at ang pag-iwas. Nang dahil sa siya ay sumusunod sa lahat ng gusto ng kanyang pagnanasa. Kung ano ang kanyang pagnanasa, yun ang kanyang ginagawa. At kung ano ang ayaw ng kanyang sarili, yun ang kanyang iniiwasan.
sinasamba niya ang kanyang sarili. Ginagawa niyang Diyos o Panginoon ang kanyang sarili. Wala siyang kinikilala kundi ang kanyang sarili lamang. Wala siyang hinahangad kundi ang kaayusan ng kanyang sarili. Wala siyang kinatatakutan kundi ang kasiraan ng kanyang sarili. Kumbaga, umiikot ang mundo sa kanyang sarili lamang, at yun ay ang pagsamba. Kaya nga, walang kawala ang isang tao sa tatlo na yun. Either sambahin niya ang Allah, o sumamba siya sa mga nilikha lamang ng Allah, o sambahin niya ang kanyang sarili. Logically mga kapatid, sa tatlo na ating nabanggit, kung matino ang tao, wala siyang pagpipilian kundi isa lamang, ang pagsamba niya sa Allah. Sapagkat yun lamang ang may karapat dapat sambahin. Yun lamang ang logical na kapag sinamba niya, talagang makakamtan niya ang kaayusan ng kanyang pamumuhay dito sa mundo at kaligtasan doon sa kabilang buhay. Kaya yun yung dahilan mga kapatid kung bakit natin kailangang sambahin ang Allah, dahil wala kang kawala. Wala kang kawala. Wala kang ibang option. Wala kang ibang pupuntahan kundi ang sumamba lamang sa Allah, ang dakilang tagapaglikha. Nakuha natin mga kapatid. Taib. Isa din sa dahilan kung bakit natin kailangang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang buhay ng tao likas sa kanya na darating ang panahon na siya ay hihina. Kahit gaano pa niya katalino, gaano pa niya makapangyarihan, ang tao likas na mahina. Kaya nga sabi ng Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Nilikha ang tao na siya ay mahina. Darating ang panahon na siya ay magkasakit sa ayaw niya at sa gusto. Siya ay magkakasakit. Darating ang panahon na siya ay magkakaproblema. Darating ang panahon na siya ay madidepress. Sa panahon na yan mga kapatid, kailangan ng tao ang matibay na panghahawakan upang siya ay maligtas, upang siya ay makawala sa problema na yan, sa kagipitan na yan. Sa pag-aaral mga kapatid, walang ibang matibay na panghahawakan upang siya ay maligtas mula sa kagipitan. Walang ibang sasandalan upang siya ay maging malakas sa panahon ng kanyang kahinaan, kundi ang Diyos lamang, ang Panginoon lamang, ang kanyang sasambahin lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang iba. Walang iba. Kaya nga sa mga atheists, sa mga walang paniniwala, kapag sila ay nakaramdam ng kagipitan, problema, suliranin sa kanilang buhay, agad-agad na ang kanilang solusyon ay ang pagtitiwakal. Nagbibigti agad sila mga kapatid, nagpapakamatay agad sila. Bakit? Kasi wala silang ibang matibay na pinanghawakan kundi ang kanilang mga sarili lamang. Yung iba ang kanilang pamilya. Paano kapag ang kanilang pamilya ang nagluko? Paano ang kanilang pamilya ang naging dahilan ng kanilang problema? Wala silang ibang pupuntahan kundi ang pagpapakamatay na nasa isip nila. Akala nila na ang pagtatapos ng kanilang buhay ay katapusan din ng kanilang problema. Doon sila nagkamali. Kaya nga, kung ang isang tao ay kung siya ay sigurista, gusto niya na maging maayos ang kanyang pamumuhay sa mundo at makamit niya ang kaligtasan, dapat siyang sumamba sa Diyos. At kung siya man lang ay sasamba na sa Diyos, ay sikapin niya totoong Diyos ang kanyang sinasamba. Yung Diyos na makakapagligtas sa kanya, yung Diyos na kanyang panghawakan, yung matibay talaga. Hindi yung Diyos na nangangailangan din ng kaligtasan. Hindi yung Diyos na humihina, hindi yung Diyos na kumakain, hindi yung Diyos na umiinom, hindi yung Diyos na nagpapahinga, at lalong hindi yung Diyos na namamatay, kundi yung Diyos na malakas, buhay na buhay, hindi makakaramdam ng antok, hindi makakaramdam ng tulog, at lalong-lalong hindi mamamatay. Kaya kung titingnan mo, pag-aaralan mo ang lahat ng sinasamba ng mga tao, walang ibang nagtataglay ng ganong katangian kundi ang nag-iisang Allah lamang mga kapatid, at yun ang tauhid. Yun ang ating pinag-aaralan mga kapatid. Kaya dapat maintindihan ng tao ang tauhid dahil ito ang solusyon ng kanyang buhay, solusyon ng problema sa kanyang buhay. Ngayon mga kapatid sa Islam, dadako tayo sa pangatlong uri ng tauhid, tauhidul asma wa sifat.
ito yung paniniwala sa mga pangalan at mga katangian ng Allah. Ibig sabihin, naniniwala tayo na ang Allah ay may mga pangalan, hindi lamang Allah ang kanyang pangalan kundi marami pa, at naniniwala tayo na ang Allah ay may mga katangian. May mga katangian. At itong mga pangalan ng Allah at kanyang mga katangian, siya lamang ang nagtataglay nito at wala ng iba. Siya lamang ang nagtataglay nito at wala ng iba. At ang ibig sabihin ng paniniwala natin sa Tauhid al-Asma wa Sifat ay paniwalaan natin na ang lahat ng mga ipinangalan ng Allah sa kanyang sarili na mga pangalan sa Quran at mga pangalan niya na ipinangalan ng Propeta Muhammad SAW sa kanya, paniwalaan natin na yun ay totoo at ang kanyang mga katangian din ay totoo na walang pagbabago sa kahulugan at walang pagtatanggi. Ibig sabihin, literal na yun yung kahulugan, subalit ito ay hindi kahalintulad ng nakikita natin. Kapag sinabi na ang Allah ay mahabagin, maawain, hindi ito tulad ng awa ng tao. Ito ay kakaibang awa, kakaibang habag. At kapag sabihin natin ng Allah ay may kamay, hindi ito tulad ng kamay ng tao. Maniniwala tayo na ito ay totoong kamay tulad ng ating nalalaman, subalit ang itsura nito, ang anyo nito ay hindi katulad ng anyo na ating nakikita. Ito yung Tauhidul Asma wa Sifat at napakalawak ng paksa na ito mga kapatid. Sa tatlong uri ng Tauhid, para mas maintindihan natin mga kapatid, sa tatlong uri ng Tauhid, ang unang uri ng Tauhid o Tauhidur Rububiyyah, nagkaisa dito ang mga hindi Muslim at mga Muslim. Kahit sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, nung tinanong ng Propeta Muhammad bilang utos ng Allah ang mga Quraysh kung sino ang inyong pinaniniwalaan na lumikha, sabi ng Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. O Muhammad, kapag tinanong mo sila at kahit tatanungin mo sila kung sinong lumikha sa kalangitan at kalupaan, ang isasagot nila ang Allah. Kumaga nagkaisa ang mga Muslim at mga hindi Muslim. Pagdating sa Tauhidul Uluhiyya, sa pagsamba sa Allah, doon na nagkasalungat ang mga Muslim at hindi Muslim. Sapagkat ang mga hindi Muslim, iba ang kanilang sinasamba. Kaya nga sabi ng Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Sabi ng Allah, o Muhammad, kung tatanungin mo sila kung sinong lumikha sa kalangitan at kalupaan, ang kanilang isasagot ay ang Allah. Kung ganon, bakit sila lumihis sa ibang landas? Bakit sila lumihis sa pagsamba? Bakit sila tumanggi sa pagsamba sa Allah? So yung Tauhid al-Uluhiyya, nagkahiwalay na ang mga Muslim at hindi Muslim. Pagdating sa Tauhidul Asma wa Sifat, mismo ang mga Muslim ang hindi nagkakaintindihan. Sapagkat may mga nagsasabi na sila ay mga Muslim, subalit iba ang kanilang paniniwala sa Tauhidul Asma wa Sifat, at yun ay sa ibang paksa natin matatalakay mga kapatid. Dahil ang aklat na ating itatalakay na tauhid, ito ay tumutukoy lamang sa tauhidul ibadah o ang tauhid ng pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. May kakaunti sa tauhidur rububiyyah, may mga chapters tungkol sa tauhidur rububiyyah at may mga chapters din tungkol sa tauhid al-Asma wa Sifat. Subalit karamihan talaga sa mga chapters dito sa libro ng Tauhid na sinulat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay tumutukoy lamang sa Tauhid al-Uluhiyya. Kumbaga tinuturuan tayo kung paano natin sasambahin ng Allah at ano yung dapat na tamang paniniwala sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya abangan natin mga kapatid ang susunod na mga chapters na ating matatalakay. Ito ay introduction lamang. Itong ating pagtatalakay ngayon ay introduction lamang upang magkaroon tayo ng idea kung ano yung ating pinag-aaralan. Inshallah, sa sunod na pag-aaral ay itatalakay na natin ang Kitabu Tauhid, Book of Tauhid. Ano itong libro na ito at sino ang sumulat na ito. At inshallah, kung may pagkakataon ay ididiretso na natin sa first na introduction. Kung hindi, ay gagawin natin sa pangatlong video inshallah ang first chapter ng aklat na ito. Wallahu ta'ala alam. Dalangin ko sa Allah na bigyan niya pa tayo ng mahabang buhay sa paggawa ng kabutihan, at dalangin ko sa Allah na tulungan niya tayo sa pag-aaral na ito, at dalangin ko rin sa Allah na dagdagan niyang ating kaalaman. Allahumma rabbana zidna ilma wa sallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abangan niyo mga kapatid ang sunod na video. Wallahu ta'ala alam.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin.